Ito ang Cory Aquino Boulevard, ang pinakamahabang boulevard sa Pilipinas na may habang humigit kumulang 8.7 kilometers. Ipinangalan ito kay dating Pangulong Corazon Aquino bilang pagkilala sa kanyang ambag sa demokrasya ng Pilipinas. Tambayan ito ng mga riders, surfers, at mga lokal o dayuhang turista. Matatagpuan sa Daet Camarines Norte at binabaybay ang kahabaan ng Bagasbas Beach. Dumaraan din ito sa mga bayan ng Mercedes, Talisay at Vinsons, kaya't konektado ang ilang baybayin ng Camarines Norte sa isang mahaba at malinis na coastal road. Pero bago natin narating to, nagsimula muna ang kwento ng ating biyahe sa iconic Old Zigzag Road o Bitukang Manok na ang puro kurbada, puno at kagubatan. Nadaanan din natin ang coastal road sa ilang bayan ng Quezon. Tanaw ang asul na dagat sa gilid ng kalsada. Sumunod ang matarik na akyatan sa Gumaca Bypass Road. Solid ang ride dito. Inabutan din tayo ng malakas na ulan sa biyahe. Basa ang kalsada at sa ilang parte ng Quezon, malubak ang daan. Hanggang sa sinalubong tayo ng arko na may nakasulat na Gateway to Bicolandia. Pagpasok natin ng probinsya ng Camarines Norte, may nadaanan tayong mountain pass. Mapuno, maayos ang daan, at luntian ng kapaligiran. At sa dulo ng lahat ng yan, narating din natin ang Cory Aquino Boulevard, isang mahabang kalsadang baybayin na may preskong hangin at nakaka-relax na tanawin. Dito meron tayong mababasa na ayan o, the longest Cory Aquino Boulevard in the Philippines. Welcome pong muli sa ating panibagong motorcycle adventure at ngayon, andito na tayo sa Pagbilao, Quezon. Umalis po tayo ng Pulilan, Bulacan ng alas 3 ng madaling araw. At tumatakbo na tayo ng 204 kilometers. Ganoon na po kalayo yung minumotor natin at ngayon ay 9:46 AM, malapit ng mag-alas 10. Andito tayo ngayon sa Pagbilao, Quezon dahil patungo po tayo ng rehiyon ng Bicol. Diyan ka naman po kayo ipapasyal. So tara, simulan na natin ang ating biyahe patungo sa ating destinasyon. Let's go! Quezon Protected Landscape. Ganda talaga ng vibes dito. Kapal ng mga punong kahoy saka matatayog. Ramdam na ramdam natin dito yung sariwang hangin dahil nga napapalibutan ng makapal na punong kahoy. Tingnan nyo naman yung kalsada rito kung gaano katatarik. Ayan, simula na yung ahon. So eto na, paakyat na tayo sa Bitukang Manok. Hay. Yan, mababasa natin dito, Quezon National Forest Park. Improved by President E. Marcos noong taong 1969. Okay, ito na yun guys, oh. Woo! Bitukang Manok, Old Zigzag Road. Yan, oh, grabe yung pagkakali ko. Para talagang chicken intestine. Tinatawag din nila itong eme. Punta tayo dun sa bandang taas para mas makita natin yung itsura na itong Old Zigzag Road. Kasalukuyan, ginagawa pala yung daan dito. Yan. Pwede kaya tayo huminto sa gilid? Ayun, pwede, may mga nakahindo.
Okay. Ito ang Old Zigzag Road, isa sa mga delikadong daan sa Pilipinas na matatagpuan sa pagitan ng mga bayan ng Pagbilao at Atimonan sa lalawigan ng Quezon. Kilala rin ito bilang bitukang manok dahil sa sobrang dami ng kurbada at tinatawag din ng ilan na eme mula sa letrang M dahil sa hugis ng ligo nito kapag tiningnan mula sa itaas. Noong taong 1969, muling inayos ang daang ito sa ilalim ng Administrasyong Marcos bilang bahagi ng proyektong pagaanin ang biyahe mula Maynila papuntang rehiyon ng Bicol. Pero sa kabila ng panganib, sulit ang biyahe dahil habang binabaybay mo to, makikita mo ang ganda ng kagubatan at bundok ng Sierra Madre. Dito po sa pinakataas, kitang-kita natin yung pagkakakurba nitong bitukang manok. Tapos kitang-kita natin dito ang kabundukan ng Sierra Madre. Kasalukuyan, ginagawa itong Old Zigzag Road. Merong bahagi doon ng kalsada na inaayos, kaya nagbibuild ng traffic. Pero okay naman, passable naman dito sa Old Zigzag Road. And then kung pupunta kayo dito, madadaan kayo dito sa pinakataas yung magandang spot para pagbastan yung tanawin, yung kurba, at magpa-picture sa magandang background. Okay, nakadaan na tayo sa Old Zigzag Road. Ngayon nandito na tayo sa bayan po ng Atimonan, Quezon. So hanggang dito pala may mga bahagi pa rin ng kalsada na ginagawa. So kung makakadaan din kayo dito ng ganitong buwan, June, yan, posible na ma-encounter nyo rin yung ganito. Sa sobrang kapal ng puno dito, kapag dumadaan kayo, parang hapon na. Ngayon ay mag-alas 12 ng tanghali. Talagang araw ng kalangitan, pero dito sa loob ng dinadaanan natin, tingnan nyo naman yung itsura. Gubat. At ang lalaki ng mga puno na makikita nyo rito. So ngayon nakahinto tayo rito kasabay yung ilang mga motorista. Hinihintay natin yung go signal nung flagman doon. Dahil itong part na yan, matarik talaga. Ayan, tayo na. Oo nga, ito nga yung part na matarik at blind spot. Hindi pa pwedeng pagsabayin yung mga motorista na dadaan. Itong mga may hawak na flag, yan, kung may mga barya tayo, pwede nating bigyan yan. Madami kayong makikita rito ng ganyan, no? So kanina nagbigay tayo doon sa may bandang taas. Hindi na natin pinapakita sa camera. Pero kung matadaan kayo dito, kung meron kayong kaunting barya, yan, pwede nyong itcha sa kanila, okay lang yun, na magiging problema. Ito naman yung kabilang side, iniintay nila yung go signal para makatawid sila doon sa dinaanan natin kanina na sobrang tarik na kalsada. So yan yung mga ma-experience nyo rito kapag dumaan na kayo sa Old Zigzag Road from Pagbilao, Quezon hanggang dito sa Atimonan. Okay, ito na tayo sa Patag. Nakalagpas na tayo doon sa zigzag na magubat. O yan, yun. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Nung tayo ay dumadaan doon sa gubat, sobrang dilim. Ngayon tinan nyo, ito talaga yung normal na liwanag ngayong oras na to. Time check 11:22 AM.
Okay, magandang kalsada na ulit yung dinadaanan natin dito. Sa paligid makikita natin maraming mga puno ng niyog, tas kabundukan din. Marami na din kabahayan. Yan, nagsimula ng umambon. At talagang dumidilim na yung kalangitan. Mukhang aabutan tayo ng malakas na ulan. Ngayon, ang panahon sa atin, tag-ulan na. Kaya siguradong sa ating gagawin na paglalakbay na to sa Bicol, maka-experience natin ng buhusan ng malakas na ulan. May mga sira-sira na rin palang kalsada rito sa part ng Atimonan. Ayan, mag-iingat po tayo. May mga bahagi na malalalim ang hukay. Ingat po tayo rito pagdadaan tayo, lalo na kapag kagabi. May signage, Bicol kanan, Gumaka kanan. So dito tayo. Pero dito, yan. Nakikita na natin ang asul na dagat. Hanap tayo ng open area para makita natin yung dagat dito. Ayan, ito. Kaliwa tayo rito. Uy! Mayroong isang malaking bato rito. Tapos may statue ng sirena. Hinto muna tayo. Napahinto tayo dito sa kahabaan ng kalsada na ating binabaybay. Dahil dito mayroong open area, tanaw natin yung malawak na dagat. Ayan o. Asul, nagre-reflect sa kalangitan. At isa pa sa talagang nagpahinto sa atin dito, meron tayong nakakita na isang malaking bato. Tapos dun sa taas, merong estatwa ng sirena. Pwede pala tayong bumaba dito. Meron silang ginawang hagdan para makalapit tayo dito sa malaking bato na may sirena, para mas maganda yung picture ninyo. Medyo malalim lang siya, kaya mag-iingat tayo. Part pa din yata ito ng Atimonan at wala pa tayo sa Gumaka. Okay, biyahe na ulit tayo. Yun! Hay! Grabe, ang ganda ng baybayin dito. Dito mababa lang yung pinaka seawall, kaya nakikita natin yung lawak ng dagat. Ito po yata ay parte na ng Gumaka, Quezon. Itong coastal na dinadaanan natin ngayon. Wow! Amoy na natin yung karagatan dito sa biyahe na ginagawa natin. Hanap muna tayo ng karinderya dito para makakain tayo. At ngayon ay tanghalian na, hindi pa kami nanananghalian ni Suki. Ayan, okay. Stop muna tayo dito. Ayan. Mga gulay, karne, isda. Ang kagandahan dito sa karinderya na kakainan natin, yung view, dagat. Ayan, okay, so tara, kain na tayo. Okay, tapos na tayong kumain. Ang sarap nung nakain natin. Kinunot na tuna na may gata. Yung pagkakaluto niya parang Bicol Express, kaya malinamnam. So magmamotor pa tayo ng 4 na oras sa destinasyon natin. At mukhang
eto na, pabagsak na talaga yung malakas na ulan sa biyahe natin na to. Yan, eto na, dumadaan na tayo sa mga riles. Dito sa biyahe papuntang Bicol, sobrang dami nating dadaan na riles dito. Bukod sa dapat nating paghandaan yung lubak ng kalsada o yung hindi magandang kondisyon ng daan dito, is yung mga riles. Madami yan guys. So yun yung unang riles na dinaan na natin dito sa Gumaka. Sunod-sunod na yan. May pumapatak ng ambon sa lens ng helmet natin. Eto na. Kakabuti ba tayo o mamamahinga muna tayo sa isang gilid? Ito, lakas na ng ulan dito. Hinto muna kami ni Suki dito sa isang gilid. Medyo malakas yung ulan. Patila muna tayo. Pero kung talagang ito ay hindi hinto, susugod tayo at magkakapote. Pero sa ngayon, natabayanan muna natin. Baka sakali namang huminto. Okay, tumila na yung ulan. Kulang 30 minutes din tayong nahinto rito para hintayin na talagang okay na pwede na tayo makabiyahe. Alright, maliwalas na ulit ang panahon. Okay, let's go, biyahe na ulit. Mukhang hindi yata natin mapupuntahan ngayon ang Cory Boulevard. Alas 2:15 na ng hapon at 4 na oras pa yung biyahe natin. Ramdam natin ngayon yung dulas ng kalsada, kaya dahan-dahan lang tayo. Okay, pinapakanan tayo dito. Bicol via Bypass Road. Ito. Dito pala tayo dadaan. Yan. Okay, Bypass Road na tayo. Ang taas din pala ng ahonin dito, oh. Mataas din yung kalsada sa bypass na dinadaanan natin. Solid din. Woo! Tapos ang kapal ng mga puno sa gilid. Ngayon lang tayo nakadaan dito sa bypass na to. Habang ahonin na ito, kaya kung makikita natin yung mga truck, talagang gapang, oh. Siyempo tayo. Yo! Ahon! Woo! Slow down, accident prone area. Malimit daw yung aksidente rito. Dahil nga mataas na pababa. Ayan, ingat po tayo dito. Wow, tignan nyo yung view, oh. Woo! Kapal ng mga punong kahoy saka niyog dun sa kabundukan, oh. Panalo guys. Nakaka-relax din yung mga nakikita natin sa paligid kasi nga berde. Maraming mga puno ng nyug tayong nakikita rito sa taas ng bundok. Isa yan sa talagang magpapagaan, magpapaginhawa o papawi ng pagod natin sa malayong biyahe na pinupuntahan natin, oh. Kagaya nito, yung kapal ng puno ng nyug na makikita nyo rito sa bundok, parang mga damo lang. Nakaka-amaze. Buti na lang kayang-kaya nalakbay yung ahon. Kahit na yung mga ganitong klaseng katataas ng kalsada naakyat natin, kahit scooter lang yung gamit natin. Woo!
natin kumanan dito. Nalampasan na natin yung Gumaka bypass. Opya. Meron pala tayong dadaan ng Riles dito. Alright. Yan. Dito tayo sa kanan. Yeah. Oh. Yan. Okay. Highway na tayo ulit. Tingnan ninyo kung gaano kadilim ang langitan at ang lakas ng hangin. Mukhang malakas na buhos ng ulan yung aabutan ulit natin dito sa biyahe na to. Time check 3:12 PM. Magmumotor pa tayo ng 3 hours and 38 minutes. Bali 142 kilometers. At ngayon nagsisimula ng umambon, unti-unti nang lumalakas. Mukhang hindi tayo makakadiretso sa destination natin sa Cory Boulevard. At inabutan na nga tayo ng malakas na ulan sa biyahe sa kahabaan ng kalsada ng Gumaka hanggang Lopez, Quezon. Hindi na tayo huminto para magpatila pa, para na rin makatipid ng oras sa malayong biyahe. Ramdam ang dulas ng kalsada, kaya nag-alalay na lang tayo sa pagpapatakbo. Mahaba-habang oras din tayong binuhusan ng ulan habang nasa daan. Hanggang sa pagdating natin sa kabayanan ng Lopez, saka lang unti-unting tumila ang ulan. Okay, sa wakas tumila din ang malakas na ulan na bumayo sa atin. Grabe yun. Nakakapote na kami pero pumapasok pa din yung tubig sa ano namin, sa riding jacket. Ngayon basang-basa yung mga sapatos namin. Tuminto muna tayo dito sa may 7-Eleven. Nagkape muna kami saglit. Hinintay namin na mas maging ano pa, wala na talagang ulan. So ngayon kung dediretso tayo sa destination natin, aabot pa tayo ng 3 hours and 14 minutes. Bali 130 kilometers. At ngayon ay malapit na mag alas 5. Tingnan natin kung saan tayo aabutan ng dilim. Doon na kami maghahanap ng tutuluyan namin para kinabukasan natin itutuloy yung pagpunta natin doon sa Cory Boulevard. Mahaba-habang traffic to. Mukhang may ginagawang kalsada rito. Ito yung tinatayo na ano, magiging ano, yung mga poste ng tren, LRT yata to. Haba ng traffic. Manggigilid na lang tayo dito. Kahit medyo maputik, saka madulas, ingat na lang tayo. Isa pa sa talagang dapat yung paghandaan at pag-ingatan dito is yung kondisyon ng kalsada. Dito pa lang sa probinsya ng Quezon, papunta ng Bicol, ganito na yung ma-experience ninyo rito. Ang lalim ng mga hukay. Tapos pag natapatan nyo pa na may ulan, may tubig yung hukay, napakadelikado. Kagaya nung nangyari sa amin kanina habang umuulan. Hindi namin alam kung malalim o hindi. Diretso lang kami. Yun, nasishoot kami sa malalim. Grabe yung daan dito sa papuntang Bicol. Wala pa tayo sa Sipokot, pero ganito na na-experience natin ha. Quezon pa lang to. Pero okay lang yan. Kasama yan sa ginagawa nating paglalakbay. Ang iba't ibang klaseng kondisyon ng kalsada. May maganda, mayroon talagang durog-durog. Kagaya nito. Okay, matapos ating daanan ang Lopez, Quezon, andito na tayo sa Calauag, Quezon. At dito, ganun pa rin. Hindi pa rin maganda yung kondisyon ng kalsada na ating dinadaanan dito. Ayan, bukol-bukol. Kabila. Tandaan lang po, madulas. Sige po. Kabila po pwede. Sige.
Kaya pwede rin tayo sa kabila, sabi nila. Wala na po. Salamat. Bigayan lang dito. Dito tayo pinadaan. Gawa nga ng doon sa kabila ay mga kotse yung dumadaan, saka truck. Yan, posible na kapag pumunta rin kayo dito sa Bicol, ma-experience nyo rin itong na-experience natin ng mga kondisyon ng kalsada. Eh, madulas nga, putik. Ay, grabe. Kaya yung mga komento ng mga followers and subscribers natin sa Facebook nung nag-upload tayo ng picture, sabi nila, "Sir, kamusta naman yung mags mo? Kamusta ang daan papuntang Bicol?" Ito ang sagot pag napanood nyo yung vlog natin. Okay, dito na tayo sa kabayanan ng Calauag, Quezon. Dito na tayo maghahanap ng tutuluyan natin para magpalipas ng magdamag. Then kinabukasan, itutuloy natin yung ginagawa nating biyahe papuntang Bicol. So mula dito, halos 3 oras na lang yung biyahe natin para marating yung ating destinasyon, hotel. Yan, kaliwa tayo dito, inquire tayo. Villa Linel Hotel Restaurant. Tarang tayo dito. Okay. Yan. Siguro dito na lang tayo mag-overnight stay dahil ilang oras na rin tayong walang tulog. Ang layo ng biyahe natin. Then kita-kits tayo bukas. Good morning guys, at dito na nga po tayo nakapag-overnight stay sa Calauag, Quezon. Inabot tayo ng malakas na ulan, inabot na tayo ng hapon, kaya hindi tayo nakadiretso sa ating destinasyon. So dito tayo nag-stay sa Villa Linel o Linel sa Calauag, Quezon nga po. Ito yung kama, good for 2, okay din yung CR nila dito, and air condition, kaya relax yung tulog ninyo. Ang kagandahan sa natuluyan natin dito ay may restaurant na. Marami kayong pwedeng pagpilian na pagkain. Kanina, kumain tayo doon. So, dito nga pala sa hotel na natuluyan natin, 1,300 pesos yung binayaran natin for overnight. Good for 24 hours na yon. So, tara, simulan na natin ang ating paglalakbay papunta sa Bicol. Okay, nasa biyahe na ulit tayo. Magmamotor pa tayo ng 2 hours and 48 minutes. Bali 120 kilometers. At mararating na natin ang Daet, Camarines Norte. Let's go. Hop. Ito na naman yung mga butas-butas na kalsada. Dadaanan natin dito sa Calauag, Quezon. At ito, Riles, yung dadaanan ulit natin. Yan, ingat tayo dito guys ha, pagdadaan tayo. Ay, grabe. Oop. Kasama yan sa magiging adventure ninyo papuntang Bicol. Yung mga ganitong klase o kondisyon ng daan. Alright, traffic ulit. Gawa nga ng maraming kalsada na inaayos dito. Manggigilid na lang tayo. Okay naman kasi sa kabila ng hindi ganun kagad ng kondisyon ng daan dito, eh ginagawa nila ng paraan para maging maginhawa yung magiging biyahe ng mga motorista na dadaan dito. Yan, ito malapit ang matapos yung sa kanan.
Ito, ang lapad ng kalsada. Mukhang kakaayos lang nito, maputi-puti pa oh. Sana dumating yung araw na lahat ng kalsada rito sa Quezon maging ganito na. And mukhang malapit na yata tayo sa arko ng Welcome to Bicolandia, kasi tatandaan ko yung lugar na ito nung nagpunta tayo ng Bicol dati. Oh, ito na nga yun. Alright, woo! Wakas. Yan, gateway to Bicolandia. Alay sa Diyos, alay sa bayan. Alright, kapasok na tayo ng Camarines Norte. Okay, pasok na tayo. Alrighty. Yun. At dito magsisimula ang paggalugad o pagpunta natin sa magagandang spot dito po sa rehiyon ng Bicol. Abangan nyo po yan kung saan tayo pupunta. Sana makatagos tayo hanggang Sorsogon. Okay, so andito na tayo ngayon sa Camarines Norte. Ito yung unang probinsya na dadaanan natin pagpasok pa lang natin ng arko ng Welcome to Bicolandia. So mula sa Pulilan, Bulacan, nagmotor na tayo ng 306 kilometers. Time check 11:13 AM. So mula dito magmumotor pa tayo ng 2 hours and 19 minutes, bali 100 kilometers papunta sa Cory Boulevard. Okay. Okay, mountain pass na yung dinadaanan natin. Mas malulupit yung mga kurba dito na dinadaanan natin. Ayan o. Sino yung mga bundok sa gilid? Naglalagay sila ng riprap para maiwasan yung pagguho ng bundok. Ayan o. Yun o, tingnan nyo kung gaano kakapal yung mga puno dun sa kabundukan na nakikita natin dito. Talaga nag-enjoy kami sa kalsada na dinadaanan natin ngayon. Yan o, luntian ng tanawin na nakapaligid sa kurbada na kalsada na ating dinadaanan dito. Enjoy lang natin kasi mamaya sorpresa yung daan dito. Lalo dun sa Sipokot, grabe yung doon, yung sira ng kalsada. Ewan ko lang ngayon dahil ilang taon na rin tayo hindi nakapunta ng Bicol. Andito na tayo sa bayan po ng Labo, Camarines Norte. Simula nung tayo ay napasok sa ruta na to, talagang nag-enjoy kami sa ganda ng kalsada. Gawa nga nung sa Quezon pa lang, yung dinanas natin, talagang grabe yung mga lubak. Pagdating dito, talaga tuwa kami. Okay din yung kalsada rito sa Camarines Norte. Siguro iniwas tayo ng mapa natin sa malubak na ruta papunta sa ating destinasyon. Uy, grabe yung sira ng kalsada oh. Nasa gitna. Lumubog to. So doon sa kabila dumadaan yung mga 4 wheels, yung motor kasya dito. Tignan nyo, bloke-bloke yung katungkab na kalsada. Gawa nga ng lumulubog to. Pero tignan nyo naman pag lingin nyo sa kanan kung gaano kaganda yung view. Hay, ang lawak ng tanawin. Woo! Yan, mayroong viewing deck dito oh.
Nakapahinto kami dito sa gilid ng kalsada kahit katirika ng araw. Dito po yan sa parte ng bayan po ng Labo, Camarines Norte. Dahil tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung scenery dito. Woo! Yung sa layo ng biyahe na ginagawa natin, kapag nakakita tayo ng mga ganito kagagandang tanawin, talagang mararamdaman mo yung gaan sa ginhawa ng biyahe natin. No? Kahit na inabot tayo ng malakas na ulan at lubak sa Quezon, kapag ganito na yung nakikita natin, talagang tuwan-tuwa yung mga mata natin. Panalo guys, oh! Kaya pag kayo nagawi dito sa Labo, Camarines Norte at nadaan din kayo sa ruta na dinadaanan natin, makikita nyo itong sinasabi ko na malasyargaw na tanawin dahil punong-puno ng puno ng nyog. Gusto lang mga damo, sobrang kapal. Naghahanap na kami dito ng pwedeng kainan. At ngayon mag-aalauna na ng hapon. Ito mukhang pwede na tayo dito Ayun ito, Bulalo Lugaw. Okay. Ito na lang tayo manananghalian. Yun, medyo mahaba-haba din yung ruta na maganda na ating minotor. Nakaramdam tayo ng gutom. Okay, kain muna tayo. Hindi tayo nakakain doon sa may karinderya na ating inintuan kasi wala daw yung nagluluto. Pumunta raw sa bayan. Siguro baka namalengke pa lang. Akala ko pa naman makakahigop na tayo ng mainit na sabaw ng bulalo. Okay, hanap ulit tayo. Dito marami ng establishmento, baka makahanap tayo dito ng kainan. Ayun si Suki. Juancho Emilio's #1 sa Sarap. Dito lang tayo kakain. Okay, so ito yung kakainin natin. Full fried chicken. Tigkalahati kami ni Suki. Tip siya sa luha namin para sa aming lunch. Wala tayong nakitang kainan doon habang binabaybay natin yung mahabang ruta. At yun, mukhang okay naman yung pagkain nila dito. Fried chicken. Okay, tara. Kain na tayo. Ano sa ating binigay na sabaw? Ano daw to? Beef. Sarap Tapos meron na siyang kasamang sauce. Ito yung sauce ng manok. Ayan. Sarap Ano malambot. Tama yung lasa. Di maalat. Sakto-sakto lang yung lasa. Hindi maalat. Ako lang. Gusto na to. Okay, tapos na tayong kumain. Kailangan natin kumanan dito. Yan, papuntang Daet. 42 kilometers. Let's go. Bali nasa 1 oras mahigit pa yung magiging biyahe natin. Tingnan nyo ang kalangitan, makulimlim na naman. Meron ng konting ambon. Sana magtuloy-tuloy ito. Mabubundok na ulit yung dinadaanan natin dito. Ganun pa rin, unlimited na kurbada yung ating dinadaanan. Kaya talagang sarap magmotor dito. Tingnan nyo naman lamig sa mata nung kapaligiran. Nakakamangha talaga yung mga puno ng nyug dito kung gaano karami. Sarap siguro ng buko dito. Ito na yata yung pinakataon proper dito sa Labo, Camarines Norte
Dami ng establishmento nating nakikita rito. Matao, maraming sasakyan, busy yung lugar. Sa mapa natin 34 minutes na lang nandun na tayo sa Pori Boulevard. Okay, ito na yata yung bayan ng Binsons. So pagkatapos ating daanan ang bayan po ng Labo, Camarines Norte, dito na tayo sa Binsons, Camarines Norte. Okay, pagkatapos ng Binsons, ilang kilometro lang lumipas, papasok na tayo ng Talisay, Camarines Norte. At nakagandahan, nababasa natin kung nasaan na tayo. Ayun, may sign, Daet 5 kilometers. Okay, 5 kilometro na lang, nasa Daet, Camarines Norte na tayo. Okay, dito na tayo sa Daet, Camarines Norte. Okay, pagkalipas ng ilang oras na pagmamotor mula sa Calauag, Quezon, narating na rin natin ang Daet, Camarines Norte. At dito nga po matatagpuan yung longest boulevard sa buong Pilipinas. Pero ngayon, nagsisimula ng pumatak ang ulan. Time check, alas 3 na ng hapon. Tingnan natin kung makakadiretso tayo doon ng maganda ang panahon pa. Grabe, ang daming sasakyan dito sa Daet, Camarines Norte, sa Kabayanan. Talaga nagbibuild siya ng traffic ha. Alas 3 pa lang ng hapon ha, hindi pa yung pinaka rush hour na alas 5. Ang dami ng establishmento rito, no? Talagang makikita natin na maunlad na yung bayan na ito. Isang diretsong kalsada yung dinadaanan natin ngayon. Ang haba, kung makikita natin dito sa mapa, dire-diretso lang. Tapos ang lawak din ng bukirin sa paligid. So bali 7 minuto na lang nandun na tayo sa Bagasbas. Yan, 3.5 kilometers. Malapit na tayo. Okay, kakaliwa tayo dito. Alrighty. Yun. Alright, ayan na. Welcome to Bagasbas Beach, the surfing capital of Bicol. Okay, so surfing capital din pala to ng Bicol. Yun, sa wakas narating din natin. Time check for 18 PM. Okay, tara, hanap tayo ng spot dito. Yan, dagat na yon sa left side natin. Saan kaya tayo pwesto rito? Ito, open area dito. Pwede na siguro dito. Wow. Woo! Hay! Sa wakas! Hay! Narating din natin. Ganda oh. At matapos ang mahabang biyahe, narating din natin ang Bagasbas Beach dito sa Daet, Camarines Norte, ang surfing capital ng Bicol. Dito rin matatagpuan ang Cory Aquino Boulevard, ang tinaguriang longest boulevard in the Philippines. Mahigit 8 kilometro ang haba nito at dumadaan mismo sa tabing dagat. Presko ang hangin dito, maganda ang tanawin at mapapansin mong maraming locals at turista ang nagsusurf, tumatambay at nagro-road trip lang sa paligid. Ang saya ng vibes dito. Parang ang gaan ang pakiramdam pagdating mo. Ngayon, oras na para baybayin natin ang kahabaan ng boulevard na to.
Okay, sa wakas at narating na nga natin itong tinatawag nila na Cory Aquino Boulevard. Matatagpuan po dito sa Barangay Bagasbas, bayan po ng Daet, Camarines Norte. At dahil nga po malakas ang alon, tinagurian din itong Surfing Capital of Bicol, itong dagat ng Bagasbas. So subukan muna nating tagusin to dahil may tinuturo si mapa rito. Tingnan natin kung anong meron dyan. Then after that, try naman nating bumalik. Yan, meron tayong dadaanan dito na tulay. Maaliwalas din yung boulevard na ito, ano? Nakikita natin na marami din talagang tumatambay sa lugar na ito. Wow. Ito yung pwesto na hinintuan natin sa kahabaan nitong boulevard sa Bagasbas. Makikita natin dito na maraming mga local tourists talaga na tumatambay. Tapos may mga tumatakbo, may mga nag-walking. Dahil napakaganda ng pwesto, maaliwalas. Kaya talagang kung taga rito ka, napakaswerte mo dahil ang ganda ng pwesto ninyo para mag-ehersisyo, para ganun kayong tambayan. Ganda ng lugar, peaceful. Subukan pa nating dumiretso doon dahil kanina habang nagpapalipad tayo ng drone, meron ako nakitang parang putol na kalsada. Para maipakita ko sa inyo yung sinasabi nila na humigit kumulang 8 kilometro na haba nitong Cory Aquino Boulevard. Pagkatapos noon, susubukan naman nating dumiretso doon sa bandang dulo. Habulin natin yung liwanag. Okay, let's go! Ganda ng pwesto nila, no? Sarap manirahan sa mga ganitong lugar. Ang payapa. Kung meron lang tayong ganitong kagandang lugar sa Bulacan, no? Saya. Kailangan pa natin magmotor na sobrang layo para mapuntahan lang yung mga ganitong kagagandang lugar. Ngayon ay 410 kilometers na yung tinatakbo natin mula Pulilan, Bulacan, para marating lang tong lugar na ito, no? Ngayon ay Monday, kaya hindi pa masyadong maraming tao dito, no? Siguro kapag Sabado, Linggo, dami siguro nakaupo dito. Ang kagandahan, meron silang ginawa ng mga bato dito sa gilid, oh, yung pinaka seawall. Yan, pwede kayong tumambay dyan. Kahit wala kayong dalang upuan, meron kayong mauupuan dito. May mga puno din po na ng agoho dito, oh. Yung parang sa Zambales. Yung itsura niya parang pine tree. Ah, ito yung nakikita ko sa drone kanina, yung pinakahangganan. Okay, so hanggang dito lang siguro to. So balik tayo. Doon naman tayo sa kabilang dulo. Yan, pag nakita na natin tong pinaka police station. Yan. Ito na yata yung katapusan. Okay, balik na tayo. Alright, andito na tayo sa maraming kabahayan kung saan tayo pumasok kanina. Meron tayong nabasa na surfing capital ng Bicol. Ito yung pinakagitna yata eh. Ayan, welcome to Bagasbas Beach, the surfing capital of Bicol. So try naman natin gumawi doon. Mas marami ditong nakatambay, oh. And marami ding mga dito na lang fishball, may mga buko dito sa part na to kumpara dun sa kanina. Dito sa pinakagitna yan, oh, may mga kainan dito. Kaya mas maraming tao,
May magkita na ng mangga, balot. Siguro kapag Sabado Linggo, punong-puno ng ano dito, tao. As nakikita ko, meron silang solar light, ayun yung mga poste. Kaya maliwanag dito sa gabi. Sayang lang, hindi natin na-tsempohan na may sunset dahil medyo makulimlim yung kalangitan. Paglagpas po natin doon sa may maraming tao nakaupo sa gilid ng seawall, dito kukunti na lang, parang yung pinuntahan natin kanina. At meron tayong dadaanan dito na tulay ulit, kagaya ng sa kabila na marami nang humihinto rito, mga tambay. Yun wow, grabe naman yung view dito. Talagang ligyan-ligyan tayo sa ating mga nakikita na naman, Ganda ng bundok, nasa harapan natin, guys, Lalo siguro ang ganda niyan kapag napuntahan nyo yan ng umaga. Makikita nyo yung mga puno. Merong building dito, ano kaya ito? Pero bakante, kainan kaya yan? Okay, try pa natin gumawi doon. Tingnan natin kung ano yung makikita pa natin dito. Dito sa kabilang bahagi, makikita natin yung mga isla, dami. Woo! Sarap mag-jogging dito, Ang ganda ng pwesto nila. Dito meron tayong mababasa na the longest Cory Aquino Boulevard in the Philippines, connecting to Paracale, Binsons, Talisay, Daet, and Mercedes. So yun yung mga nagko-connecta ng mga dito, mga lugar sa boulevard na ginawa nila. So legit, the longest Cory Aquino Boulevard in the Philippines. Ito po yung pinakamahabang boulevard na matatagpuan natin dito sa ating bansa. Subukan pa natin dumiretso doon. Tingnan natin kung ano pa yung makikita natin. Marami kong nakikita ang dito, bangka. Marami ding mangingisda dito, okay. Ito pala yung bilihan dito ng mga isda sa part na to. Sa bandang dulo, iba't ibang isda yung mabibili nyo dito. Mga sariwa. Ang mura siguro ng isda rito, Makita natin dito yung simpleng pamumuhay ng mga lokal. Katambay sila sa harap ng dagat. Sarap pagmasdan, yung mga napupuntahan natin, yung mga ganitong klaseng lugar. Dito meron ng daan papunta ron, pero meron pa rito, try pa natin. Sagad natin hanggang dulo. Let's go! Woo! Sarap magmotor! Dito sa part na to, talagang mas mahaba yung boulevard kumpara dun sa pinuntahan natin kanina. Para sa akin ito yung pinakamagandang spot dito sa pinakadulo. Kasi meron tayong makikita rito ng mga puno, parang mga burol. Tapos syempre yung dagat dito sa boulevard na ating dinadaanan. Saka mas payapa dito, tingnan nyo, talagang halos wala tayong nakikita rito.
na mga tao, no? Maraming beses na tayong nakapunta ng rehiyon ng Bicol at ito yung unang pagkakataon na nabisita natin itong pinakamahabang boulevard sa buong Pilipinas. At sa palagay ko, hanggang dito na lang to. Yan. Dito na nagtatapos yung kalsada. Alright. Natagos natin. Grabe, ang haba nga pala nito, no? Mas nainip tayong magmotor, no? Nung tayo ay papunta rito kumpara dun sa isa. Yan. Kita natin yung kalsada. Pakita ko sa inyo. Ito, putol na yung kalsada rito sa boulevard na to. So dito nagtatapos ang Cory Aquino Boulevard na may sukat na humigit kumulang sa 8.7 kilometers. Okay, sulit na sulit yung biyahe natin dito. Ganda. Yon, sa wakas, at natagos na rin natin yung pinakadulo nitong longest boulevard ng Pilipinas. So dito sa part na to, medyo nainip kami ni Suki na puntahan yung pinaka dead end o yung pinakakatapusan ng kalsada, no? Kumpara dun sa kanina. And yun, maraming salamat sa pagsama sa biyahe namin mula sa Quezon hanggang nakarating tayo dito sa Camarines Norte. Marami pa kayong aabangan na magagandang tanawin dito sa rehiyon ng Bicol, no? Ito pa lang yung pinaka-episode 1 na gagawin natin. Abangan nyo pa kung ano yung mga pupuntahan natin dito. Pwedeng puntahan natin ang Mayon Volcano, puntahan namin yung Si Roma. Baka bukas na pupunta na kami ng si Roma. And siyempre pupunta tayo ng Albay. Try natin kung makakatagos tayo ng Sorsogon. At maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ginagawa nating pag-ikot at pagpapakita sa inyo ng ganda ng Pilipinas gamit ang motorsiklo. Siyempre, kaibigan natin si Suki Moto. Suportahan natin. Ang sarap magmotor. Let's go! Yun. Pag hindi natin kasama si Brad, kasama natin si Suki. Yan, kaibigan natin. Kaya po lagi tatandaan, keep safe. Ride safe. Ang ganda ng Pilipinas, magmotor lang tayo. It really makes me wonder